ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo ng Iglesia ni Cristo. Ang mapapanood ninyo ay ang programa ni Romy Espanyol na INCM Exposed. Halina at atin ng panoorin. Muli po ay bumabati po kami ng isang magandang gabi sa lahat, lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sa bahagi po ng aming isasagawang pagbubunyag ay bibigyan daan po natin yung kahilingan na rin ng mga napakaraming kaanib dyan. Nabigyan daan po natin yung may kinalaman sa Isaias 41:9 hanggang 10 na kuno'y nagpapahayag o nagpapakilala na di umano'y kahalalan ng kanilang kinikilalang sugo na si Ginoong Felix Manalo. Alam po ninyo, marami po silang ginagamit na talata sa Biblia para patunayan na di umano ang kanilang kinikilalang sugo na si Ginoong Manalo ay tunay na sugo ng Diyos at halal ng Diyos. Well, to mention a few, nandiyan po yung Isaias 46:11, ugnay sa ibong mandaragit, yung nasa Isaias 41:14, ugnay sa uod na Hakob, 7:2-3 ng Apokalipsis, ugnay po yun sa anghel kuno na umakyat sa sikatan ng araw, at maging yung 1:16 na may kinalaman sa isang pastor. Subalit sa pagkakataong ito, dahil na rin sa kahilingan po ng mga may tungkulin, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, ay bibigyan daan po namin na ito'y bahagi po ng aming gagawing pagbubunyag, yung nasa Isaias 41:9 hanggang 10. Ngayon po, kung inaakala po ninyo na yung talatang yan ikangay alam na ninyo, sa kanyang kabuuan, ay nagkakamali po tayo dyan. Yan po ay papiyaw po namin diniscuss ng mga nakaraan naming mga palatuntunan, subalit wag po ninyo isipin na alam nyo na ang kabuuan nung pahayag sa Isaias 41:9 hanggang 10. At yan po'y patutunayan po namin sa inyo ngayong gabi, at atin pong talakayin itong Isaias 41:9 hanggang 10. Ngayon, ayon po sa kanila, ang pahayag sa talatang ito ay nagpapatunay ng kahalalan ng kanilang kinikilalang sugo. Kaya ito po'y ating imbestigahan kung may katotohanan ang kanilang mga ipinangangalandakang ito. Ngayon po, ang gawin po natin, basahin po muna natin yung Isaias 41:9 hanggang 10, pagkatapos po ay ating imbestigahan. Tunay nga ba na tumutukoy ito kay Ginoong Felix Manalo? Na siya'y tunay na may kahalalan? Ito po nilalaman ng 41:9 hanggang 10 ng aklat ni Isaias. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok ni Yaon, at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Yan po mga kababayan ang nilalaman ng Isaias 41:9 hanggang 10 na kuno ay nagpapatunay daw ng kahalalan ni Ginoong Felix Manalo. Beno, ito po'y ating imbestigahan. Dalawang bagay po ang mahalagang maunawa ninyo dun sa binasa ko pong talata. Ang una, yung pong pahayag ng hula na may lingkod na pinili na hinawakan at tinawag mula sa mga wakas ng lupa. At yung ikalawa ay yung pahayag ng Diyos na huwag kang matakot. May pangako po o pinagsabihan ang lingkod niya
na hindi siya dapat matakot sa mga kaaway. Ngayon, dapat nating malaman para mapatunayan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na ang tinutukoy ng hula ay si Ginoong Felix Manalo, kailangan matupad sa kanyang hulang ito. Una, siya ba'y lingkod na pinili, hinawakan, tinawag mula sa mga wakas ng lupa? At natupad ba sa kanya yung sinabi ng Diyos na huwag kang matakot? Na sa tuwirang salita, ang lingkod na ito ay isang lingkod o leader na matapang na walang kinatatakutan. Natupad pa ito kay Ginoong Felix Manalo. Kaya atin po yung pag-aralan at sa pandoktrina nila at pakiplas lang natin sa ating TV screen yung pandoktrina nila na serye 1976-77 na ito po ay nasa pahina 16, leksyon bilang 7, ika-6 na tanong. Pansinin po ninyo yung nasa screen na yan. Mapapansin po nyo, mga kababayan, na yung Isaias 41:9 hanggang 10, para patunayan nila na ang kanilang sugo na kinikilala na si Ginoong Manalo'y mula sa mga wakas ng lupa, ginamit po yung Isaias 43:5 hanggang 6, na sa katanungan pa lamang ay makikita na ninyo. Hinulaan ba pati petsa ng paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Nang ibig namin sabihin, mga kababayan, sa layunin nila na yung panahon na sinasabi nila na mga wakas ng lupa ay umaakma sa katuparan, ginamit nila yung Isaias 43:5-6 na doon po, medyo flashback na lang tayo, ay may binabanggit na lahi mula sa silanganan na mga anak na lalaki, babae ng Diyos, nang sabi po, mga kababayan, ay mula nga sa mga wakas ng lupa. Ngayon, para po nila patunayan kung ano yung mga wakas ng lupa, ay ipinakita muna nila at pinaliwanag kung ano yung wakas. Para ipakita, iba yung wakas, iba po yung panahon ng mga wakas ng lupa. Ang wakas, tingnan po nyo sa screen, yun ang ikalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Yung nasa Mateo 24:3. At yun naman daw panahon ng mga wakas, ay kapag ka nakita na yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na pangyayari na magaganap, nang sabi, pag nakita ninyo mga bagay na ito, talastasin nyo, siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Pintuan daw ng wakas yun, o panahon na ng mga wakas ng lupa. Ganyan po dumiskarte yan eh. Kabisado ko po yan, galing ako dyan eh. Ngayon, sa pangyayari po, sa kasaysayan, paano nila pinatunayan ng yung panahon ng mga wakas ng lupa kuno ay talagang ipinakikilala ng Biblia, umaakma kay Ginoong Manalo at sa kanilang samahan ayon sa kanilang patuto. Tingnan po nyo yan, mga kababayan, meron po silang binabanggit na yan pong panahon ng mga wakas ng lupa ay kasabay ng pangyayari ay yung digmaang pangsanlibutan na ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa katanungan ng kanyang mga alagad. Panginoon, ano po ba ang magiging tanda ng iyong pagparito o ng katapusan ng sanlibutan? Ang sabi ng Panginoon, kapag ka nakita niyo yung mga bagay nito, talastasin ninyo, siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Pintuan daw ng wakas o nasa panahon na ng mga wakas ng lupa. Na ano raw po magaganap? Merong magaganap na digmaan ayon sa pahayag daw ng ating Panginoong Jesucristo. Anong uring digmaan? Aalingaw-ngaw. Basahin po nyo yung 24:6-7. Ang ibig daw sabing, aalingaw-ngaw ay mababalita. Isang digmaang pangbuong sanglibutan. Na yan ay naganap daw noong 1914, batay po sa kasaysayan. Kauna-unang digmaang umalingaw-ngaw. Kaya, ang kanilang sinasabi, maliwanagan niya, na yung panahon ng mga wakas ng lupa ay akma sa paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas at ng sugo. Bakit? 1940 naganap yung unang digmaan 1940 na niya ng mangaral si Ginoong Manalo
Yan ang panahon ng mga wakas ng lupa. Pero, alamin natin ang Biblia, balikan lang natin uli. Ha? Talaga bang panahon niyo ang sinasabi ditong mga wakas ng lupa? Tingnan po ninyo. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Tinawag kita mula sa mga sulok niyan. Yung bang panahon ng mga wakas ng lupa, mga kababayan, na sinasabi nila na akma dun sa kanilang paliwanag na pansariling paliwanag o sariling interpretasyon. Yan po ba'y sinasang-ayunin ng Biblia? Na yan po'y panahon? Hindi. Ano po ang katunayan? Maliwanag ang sabi ng Biblia, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Paano magiging panahon niya na may sulok? Pag ang pinag-uusapan yung sulok, dako pinag-uusapan dyan. Kaya malaking kamalian na sabihin nilang panahon yan. Bakit po nila sinasabing panahon? Para umakma. Di sa kanilang ikaki, sinasabing naganap na digmaan, limitaw noong 1914, na yan, anyang katuparang talagang sugo si Ginoong Manalo. At bilang pangwakas, mga kababayan, ano pa ang dapat ninyong malaman? Sa 40 ay ganito ang pahayag, o sa GIS. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Mapapansin po ninyo, mga kababayan, na ang lingkod na ito, na hinawakan sa mga wakas ng lupa, ay pinangakuan, pinagsabihan, huwag kang matakot. Sa isang tuwirang salita, mga kababayan, isang leader ito, isang lingkod na ito, na matapang na leader. Walang kinatatakutan. Tanong natin, ito ba'y natupad kay Ginoong Manalo? Hindi. Ano po ang katunayan yan? Di ba, meron na kaming mga pagtuturo sa circular na ginawa ni Ginoong Manalo na yung pamamahala sa iglesia ay pinasa kay Prudencio Vasquez? Bakit? Yun daw ang gusto ng Hapon. Sumunod daw tayo sa Hapon, ang Hapon ang may kapangyarihan. Kung ganon, ang kapatid nilang si Ginoong Manalo, hindi ang katuparan ng sugong tinutukoy dito. Bakit? Sapagkat siya'y naluwag, siya'y nabakla, at hindi siyang pinatutunayan ng Biblia na pinagsabihan ng Diyos na huwag matakot. Baka sabihin ninyo, yun naman nung bago pang iglesia. Siyempre, anya, matatakot. Panahon na nga po noon, bata pa iglesia. Kukunti pa ang kaanib, mahina pa. Pero ngayon anya, abay magiting na ang mga leader. Totoo po ba yan? Hindi. Ano ang katunayan, mga kababayan? Kung paanong noon, natakot Chapon ang mga iglesia ni Kristo. Ngayon, natakot ang mga iglesia ni Kristo kay kapatid na Eli Soriano. Yan ang katunayan, hindi sila ang pinagsabihan ng Diyos na lingkod, sapagkat ang lingkod ng Diyos may pangako, huwag kang matakot, palalakasin kita. Pero, si Ginoong Felix Manalo, sa hapon lang, natakot sa panahon ito. Ang Iglesia ni Cristo, natakot naman kay Brad Eli Soriano. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang bibigyan natin ng komento ay yung ginagawa ng mga kultong relihiyon na kumukuha ng kahalalan sa Biblia upang manloko ng mga tao. Sa Biblia, walang definidong Pilipino o bansang Pilipinas na hinuhulaan. Ginagawa lamang ng mga kulto upang mangakit at mandaya sa mga walang alam sa Biblia. Kaya ingat tayo mga kapatid. Sa Isaias 41 sa talatang 9 at 10 ay tumutukoy sa bayan ng Israel, lalo na sa mga lahi ni Jacob na mga inapo ni Abraham. Ang salitang ikaw ay aking lingkod ay tumutukoy sa Israel bilang bayang pinili ng Diyos at malinaw na tumutukoy sa pagtitipan sa bayan ng Israel, hindi sa ibang bansa o sa individual. Ang mensahe ay pagpapalakas ng loob. Huwag matakot dahil ang Diyos ay kasama nila. Tutulungan sila at iingatan sa gitna ng pagsubok, lalo na sa panahon ng pagkabihag at panggigipit ng mga bansa. Ang aklat ng Isaias ay nagsasalita sa Israel bilang bayan ng Diyos na dumaranas ng panghihina at takot.
pinapaalala ng Diyos na ang Israel ang pinili niya. Hindi niya sila itinakwil. May pangakong tulong, lakas at tagumpay. Kaya ang kausap sa mga talatang yan ay ang Israel, hindi ang anumang bansa o sa individual na tao gaya ni Felix Manalo. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.